Okay, talaga sinuswerte tayo. Tama-tama dito sa Consorte Motors, Sambat, Santa Cruz po. Dumating na po yung motor na iniintay natin. Dapat pupunta pa ako sa Carmona or sa Cabuyao dahil dun lang po merong stock. Pero dito, tama-tama, nasilip ko sa kanilang Facebook. May dumating na po na Keyway Icon 150cc. Okay, ito pong Keyway Icon 150cc. Almost the same lang sila ng specs ng Euromotor Model 150T. Isa na naman pong karagdagan sa inyong choices pagdating sa 150cc category na scooter. Tara, pasok tayo! Ngayon ko lang po nakita na sobrang puno ng motorsiklo dito sa Sambat, Santa Cruz, Laguna. Ayan, kita nyo naman po, nandito sa harap. Ayan, iba't ibang kulay. Marble 125 na, or 130 po ito eh. Pero yun nga po ang question, marami nagsasabi 125 din daw po ito. Pero no problem niya, mapa 125 yan o 130. Ang importante yung presyo pa rin niya, diba? Okay, tatlong kulay po ang available dito. Meron po sila ritong green, red at saka black. Okay, nandito pa po sa harapan natin yung kanilang Biberman 150. Ayan, meron po ditong matte blue at saka itong glossy green. Okay, pasok po tayo. Ayan, nilalabas na ni sir. Kaya lang wala tayong pupwestuhan, siguro dito na lang sa gitna. Oh, di ba ang angas niya? Okay, ito po yung upgraded version ng Keyway Icon 110cc. Ito na po yung Keyway Icon 150cc. Sir, shoutout sa'yo. Okay, baka may babatiin ka. Samantalahin na. Pabati sa girlfriend ko. Okay, anong pangalan? Anong pangalan? Okay, okay. Okay, ang ganda po ng kulay niya. Matte red. Sa ngayon po, ito pa lang po ang available na kulay dito po sa Consorte Motors, Sambat, Santa Cruz, Laguna. Okay, inspired po yung kanyang muka. Alam naman natin kung sino kamukha niya. Siyempre, si Honda Click 125 pa rin po yung kanyang version 3. Pero mas maangas po ang tingin ko dito. Iba po yung korte niya, di ba? Mas maganda po yung shape ng kanyang DRL. At yung turning signals niya, kasama na rin po ng kanyang DRL. Kaya, lalo sa extra pang signal dito sa ilalim, mas mataas na siya. Mas maganda po yung magkataas ang position ng kanyang turning signals. Para sa mga makakasalubong natin, very visible siya. Alam niyo, ang gwapo po talaga niya sa personal. Oh. Unang tingin ko pa lang, talagang nabighanin ako sa kanyang kulay. At siyempre yung kanyang mga decals, di ba? Kakaiba rin naman. Ayan, mas modernized na siya. Ayan, simple-simple, combine color ng black and white. Tapos combine sa red. Ah, sangka pa. Okay, nakalagay po dito yung kanyang model name sa side ng pairings niya o dito sa side profile yung model name na Icon. And then ito po yung kanyang displacement, 150cc. Kaya expect na natin medyo malakas po ang motorsiklo na to. And then malapad po yung kanyang width dito sa kanyang harap. Para na rin talaga siyang yung version 3 ng Click. And then ito po yung kanyang emblem or logo ng Keyway sa harapan. And then meron din naman siyang visor na average lang din ang size. Okay, sa kanya naman pong mugs. Ayan, kulay gold na po siya. And then maganda ho rito, tubeless na yung kanyang cordial tire. Meron pong sukat ito na 80 by 90 by 14. And then naka single disc po dito sa front brake na meron pong single piston caliper. At syempre telescopic fork na front suspension. Okay, ang ganda po talaga ng kulay. At syempre alloy po ito. Mas maganda po, mas malinis. Wala na siyang sticker dito sa kanyang mugs. And then dito po sa kanyang rear tire may sukat naman po na 90 by 90 by 14. Although kala natin maliit yung sukat ng gulong, pero mabalgi po yung kanyang mga gulong, kaya okay na rin po itong stock kahit hindi na tayo magpalit na mas mataba. And then maganda naman yung kanyang drum brake, naka-inverted na. Mabilis po tayo magkakapag-adjust kung maluwag o mahigpit ang ating preno. Ayan na po yung kanyang adjuster. And then naka-single sided shock naman po sa kanyang rear suspension. Okay, pure LED na po ang kanyang mga turning signals, stoplight at tail lights. Against the light lang tayo. And then dito po yung kanyang model name na Icon. Ang ganda rin po ng pagkakadali dito. Combine color po ng white, gray at saka black. Very iconic talaga ang datingan niya. And then Euro 3 compliant na po sa kanyang emission control. Okay, meron pa rin po siyang kickstart. Kaya no problem tayo. May backup tayo in case na magloko po yung ating electric starter. And then sa kanya naman pong muffler, inspired po talaga sa Honda Click version 3. Ayan, parehong-pareho po sila ng design. And then hanggang dito sa tip, meron siyang heat guard. Ayan, mukhang metal po ito. And then plastic naman po itong sa heat guard niya. And then maganda po ang shape ng kanyang muffler.
bulky siya pero hindi siya perfect na bilog. Meron siyang kanto-kanto. And then yan, siyempre matte black po ang kulay. And then air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system, pero astig din ang fan cover na to, di ba? Kakaiba siya, hindi siya kapareho ng mga usual na mga air-cooled na scooter. Then carburetor type pa rin po ang kanyang fuel supply system. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, 150cc displacement, and then Euro 3 compliant po sa kanyang emission control. Isa pa sa nagustuhan ko dito kay Giway Icon 150, yung kanyang footrest, pulido po ang pagkakadali, oh. Malapad na siya, and then hindi siya nakausli. Yan, level lang siya, di ba? Pantay na pantay, kaya pulido talaga pagkakagawa. Okay lang kahit wala siyang rubber. Ito naman ho ay alloy. Ingatan na lang natin yung ating mga lulod. Basta pag hindi ginagamit, itaas po natin yan. Okay, meron po siyang maximum power na 7.3 kilowatts at 7,000 RPM. And then maximum torque naman po na 10.8 Nm at 6,000 RPM. Sa kanya naman pong dry weight, may timbang po siya na 106 kilos. And then 125 mm na ground clearance. Okay, bago tayo magpatuloy, pakita ko lang po sa inyo yung Giway Icon 110cc. Ayan, ang laki po ng kanilang pagkakaiba. Although sa headlight po, pareho silang mayroong B-shape sa unahan. Yung nga lang po, talagang ganda po ng width ng bagong labas na Icon 150cc. Malapad po siya, unlike po dito sa Giway Icon 110, medyo makikid lang po. Parang Honda Beat po ang dating niya. Okay, patuloy na po tayo. Nandito po sa floorboard yung kanyang battery, dito po sa right side. Alam nyo, kahit sabihin po natin na hindi siya papasukin ng tubig dahil may rubber siya, mas safe pa rin po na wag natin isugod sa baha. Kasi meron pong tendency talaga na mabasa pa rin siya. So, yun lang po. Ingat-ingat na lang tayo sa pagsugod sa baha. And then ito ho, kahit hindi na siguro natin lagyan ng matting kasi may mga magagaspang or rough surface siya dito sa kanyang floorboard. At isa pa, mahirap din po yung merong kinakabit pa tayo na matting. Siyempre, lalagyan natin ng mga bolt yan. Abala, halimbawa nagka-problema tayo sa baterya, tatanggalin pa natin. Pero yun naman po ay sa akin lang. Pag gusto nyo maglagay, mas maganda po yun. Job well done po talaga pagdating sa kanyang pintura. Ang ganda po ng pagka-matte niya, makinis. Okay, meron po siyang utility hook dito sa gitna. And then wala po sa ilalim ng upuan. And then ito, ang ganda rin po ng kanyang bulsa magkabila. Pareho pong malawak. Hindi mahihirapan yung ating kamay pagsuot. Kahit wala siyang cover, okay lang po yan. At saka wala hong tendency mahulog ang ating mga gamit pag dito po natin inilagay kasi patayo po yung kanyang position, no? Hindi ho pa islant. Saka maganda kahit pasukin po ng tubig, napapansin nyo meron siyang butas sa dulo kabila, ayan, dyan lulusot pag nagkaroon po ng tubig. Okay, dito po naka manual key pa rin po ang gamit niya. Ayan, meron po siyang shutter key lock. Ayan, nagsarado ng tuluyan. And then dito po yung switch ng kanyang upuan. At ayan, hindi po nawawala yung kanyang charging port. Ayan, USB ready na rin po siya. Kaya no problem, sasaksak na lang natin yung ating USB wire. Pure digital na po ang kanyang instrument panel. At ito, maganda po ang shape. Para siyang baso ng kape, di ba? Sayang, wala lang battery kasi kararating lang po talaga nito. And then sa kanya naman po mga switches and buttons, sakay na tayo. Ayan, meron po ditong high beam, low beam. Meron din passing light. And then horn. And then yung turning signals niya sa pinakailalim. And then dito po sa kabila, meron po siyang kill switch. Ayan, sa ibabaw. And then switch po ng DRL, headlight, saka switch off. At yung kanyang electric starter push button. Although naka-center stand po siya. Baba lang po ito. Wala lang po tayong detalye tungkol sa kanyang seat height. Malaki po ang legroom natin dito. May space pa po tayo dito kahit meron siya mga bulsa. Free na makalaro yung ating hita dito. Ayan, kahit maglagay pa tayo dito ng bag natin, okay na okay lang. Okay, sa turning radius po niya, ayan, malayo po ang distansya sa ating hita. Nasa 1.5 inch. Meron siyang bar end kaya medyo maliit. Ayan, sa kabila naman. At dito dumikit, ayan. Ayos lang ng pwesto. Ayan. And then sa kanyang brake lever, meron po ritong brake lock. Ayan, pag in case na downhill o uphill ang ating pupuntahan, then na traffic tayo, i-ano lang po natin to. I-lock lang. Sa pick up, unlock na ho yan. And then napil ko po, malambot po yung foam ng kanyang upuan. And then sa upholstery na ginamit po, ayan, magaspang po yung kanyang seat cover. Then meron po siyang stitches dito sa gitna. Pero one tone lang po siya.
Okay, check natin yung kanyang U-box ah. Oh wow, maganda po ang U-box. Malaki siya pero alam naman natin, half face lang talaga ang kumakasya sa mga gantong U-box. Alam nyo, napaka-premium po ng kanyang dating. Ang kinis niya, saka ang pino, kumbaga, ng kanyang itsura. Okay, yung grab bar niya kulay gray, ito po. Hindi naman siya madulas kahit medyo glossy ang kanyang dating, di ba? Okay, hindi pa rin ako makontento eh. Isukat natin yung ating helmet. Ito po yung maliit na size na full face. Ito hoy, parang medium lang sa akin to eh. Ayan, check natin kung papasok siya. Ayan, hindi ho talaga nakaangat siya. Pero i-try natin na baliktarin yung ating helmet ha. Hindi po talaga, malapad po yung helmet eh. Although maliit na size pa lang po ito ha. Lalo na po siguro yung mga malalaking sizes. So yun po, half face lang po talaga ang kakasya rito. Pero sa akin parang hindi ko maganda lagyan ng top box eh. Parang mas maganda ang walang top box sa kanya, di ba? Okay, meron po siyang 5.4 liters na fuel tank capacity. Wala pa po tayong detalye tungkol sa kanyang fuel consumption, pero ine-estimate ko po, yun po kasi yung Keyway Icon 110cc, nasa 58.8 kilometers per 1 liter sa kanyang fuel consumption. Asa ba yun? Ayan. So kung 58.8 po sa 110cc, yun po ay carb type po ha. So dito po ay nasa 150cc naman. So maswerte na po tayo kung ito po ay umabot ng 50 kilometers per 1 liter. Pero unofficial po yun ha. Yun po lang ay estima ko lang. Okay, sa top speed, wala rin po tayong detalye. Pero sa 150cc, alam naman natin, kaya niyan hanggang 110 to 120 kph. Okay, iniintay lang natin yung nag-a-activate ng beeperman. At para may pwesto natin sa harapan itong Icon 150, maikutan natin, mapanood nyo po ng maayos. Pero pansamantala, habang po kayo nag-iintay, ayan, sa mga interesado po, pasyalan nyo lang po yung kanilang mga unit dito. Napakarami po, maparipo or brand new. Ayan. Dito yung kanilang BF3i na 185cc. Ayan, tatlong kulay po ang available. Or dalawa lang pala, red black at saka gold black. Okay, ito po yung bagong name ng K-Blade. Naging X-Speed na siya. Available po dito ang black-red combination, black-green combination, at ito po yung Keyway Icon 110. Ayan, meron po dalawang matte black dito. Brand new po yan. Okay, ayan kanilang mga presyo. Ayan po. And then ito pa pala ang isang X-Speed. Kulay black-blue na combination. Gaganda ng kulay. Parang ito ang kursunada ko, itong pagka green black. Okay, marami pong Marvel 125 na repo. Ayan, puro matte black po ang nandito. 4 sila o 5 po ang nandito. And then syempre yung gwapong Keyway 152 Copy Racer. Ayan, sa ngayon ang presyo po niya 66,900 pesos. And then marami rin po silang beeperman, glossy red, matte black. At ito, itong ina-activate, ito yung guwapong kulay po, yung kulay green. Ano sir? Okay talaga kulay green sir. Ano masasabi niyo sa Euromotor beeperman? Maganda itong kulay na sir, sayang yun. Matulin din yan sir. Okay, dito po, ito yung upgraded version naman ng Marvel, yung nadaanan natin kanina, yung Marvel XI 130cc. Ito pa isang guwapo, matte blue na beeperman 150. Ayan, sa mga interesado, pasyalan nyo lang po habang marami pa. And then dito, mga repo po na Keyway Icon matte blue at matte black. Ang dami po dito. Ayan na, magda-down lang kayo ng 1.5. Ayan, activated na po ang beeperman 150. Tinuturo lang ni sir yung function ng kanyang LCD panel. Ayan sir, yung helmet nyo, tama. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Huwag kalilimutang mag-helmet. Activated na po siya. Meron ng gasolina, may baterya na. Ayan, testingin na ni sir. Taga saan kayo sir? Duhat po. Duhat. Dito malapit lang. Okay sir, anong top speed po nitong beeperman 150? Sir, 130. Na-prove na po yun sir? Oo sir, sa highway ng Bayan. Na-testing na. Ayan, 130 po ang top speed. Pero wag na natin paratingin sa gano'n na. Delikado po. Pero kita naman po sa forma niya. Mala Raider po ang datingan, di ba? Ito sir, sa
Ayan, ito turn over na po. Ayan. Okay sir, ingat kayo ha. Ingat ha, ingat. Sige, sagad na rito. Hanggang dito na para hindi masikip. Okay sir, maraming salamat. Ano nga first name mo sir? Andre, sir. Andre? Okay, shout out sir Andre ha. Okay, thank you, thank you. Ito na po yung kanyang presyo. Sa ngayon po, February 3, 2024. Sana hindi mabago. Ayan po ang kanyang cash price. 69,900 pesos po. And then ito yung kanyang installment basis naman po. Magda-down tayo ng 5,000 pesos. And then meron po siyang 6 na terms sa pagbabayad. Sa pinakamabilis na term po, 6 months, 13,184 pesos monthly. Sa isang taon po or 12 months, 7,251. And then sa 18 months po or isang taon kalahati, 5,273 monthly. Sa 24 months naman po, 4,285. And then sa 30 months, 3,691. At sa 36 months o tatlong taon, yung pinakagusto po nating lahat, 3,296 sa monthly installment niya. And then meron po silang rebate na 300 pesos po. And then ito po yung kanilang mga freebies. Ayan, meron pong Makoto helmet, basic tools, meron din 1 year warranty. And then 3 years registration sa LTO, syempre. At saka po TPL insurance. Okay, ayan po si Keyway Icon 150cc. Oh, ano pang iniintay nyo mga riders? Baka maunahan ko kayo. Isa pa lang po ito. Hindi pa po siya naka-reserve. Kaya samantalahin nyo na po. Sa mga interesado po, ayan. Pasyalan nyo lang po dito sa Consorte Motors, Sambat, Santa Cruz, Laguna. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.